Dobarda! Heto na naman po tayo para gumawa ng panibagong video. Dahil marami na naman po nag-PPM sa atin kung paano ang process ng marriage, kung ano yung requirements na kailangan para sa marriage ng fiancé nilang Croatian. Pero bago po tayo magpatuloy, mangyari po sanang mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para updated tayo sa ating mga susunod na video. Maaari din po ninyo kaming sundan sa iba pa naming social media accounts sa iba't ibang platforms na nakasulat po sa ating screen. Yun lamang po at maraming salamat. Ayun na nga guys, unahin muna natin yung mga requirements na kailangan ng kababayan nating Pilipino. Number 1 na kailangan is ang iyong birth certificate, PSA birth certificate. Sunod na kukunin nyo is ang inyong Senomar. Ang Senomar ay kinukuha sa PSA. Pwede rin ninyong i-order online. Search nyo lang, psa.com. Ayan. Ang pangatlo at ang last na requirements na kailangan nyo para sa mga Pilipino is ang inyong cedula. Updated cedula. Yun lang. Para naman sa inyong fiancé na Croatian or foreigner, number 1 is ang kanyang birth certificate. Pangalawa naman po ay ang kanyang legal capacity. Ang legal capacity po ay para siyang Senomar sa atin sa Pilipinas. Ang legal capacity po ay magpapatunay naman po ng kanyang status kung saang bansa siya nanggaling, kung siya ba ay kinasal na, divorced, or single. Since ang napangasawa ko po ay isang Croatian, meron po silang local language sa lahat ng documents nila. So, lahat po ng documents na ipapasa nyo for marriage ay dapat po translated to English. At dapat po naka-apostille na rin. And then, since ang asawa ko po ay Croatian ulit, wala po silang embassy sa Pilipinas. Kaya kung ang fiancé nyo po ay nagpaplano na pakasalan kayo pag uwi niya ng Pilipinas, much better po na kunin niya na po yung status niya sa bansang Croatia kasi mahihirapan po kayo. Ito po ay isa sa pinakamahihirapan kayong requirements kapag siya po ay nasa Pilipinas na. So, much better po na dala niya na yung kanyang status at dapat translated to English and apostilled para po mabilis lang yung process ng marriage nyo. Kasi nung kami po ay kinasal, dyan po kami natagalan. Kasi wala pong embassy sa Philippines para kumuha ng legal capacity. So, ang ginawa po namin, nagpatulong po kami sa kamag-anak niya dito sa Croatia na kung pwede kuhaan siya ng legal capacity dito sa Croatia. Dumating po yung documents for more than 1 month. It's parang 1.5 month bago namin siya na-receive. Now, our third documents, kailangan niya rin po ng Senomar. Senomar sa Pilipinas, para ma-check kung siya ba ay kinasal na dati sa Pilipina, or sa Pilipino, kung siya ba ay dati nang kinasal or hindi pa. Fourth document na kailangan niya po is ang kanyang passport. Siyempre, importante po yan. And then, kung siya naman po ay kinasal na before, syempre kakailanganin niya po ng kanya mga divorce papers para po maikasal kayo. Yan lang po. Sana nakatulong po sa inyo. See you in our next video. Ciao!